Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Dahil sa sobrang mahal ng bigas, imbes na 3 beses ka magsaing sa isang araw, mapapaisip ka na lang kung magsasaing ka pa ba sa gabi o matutulog na lang. At sa pagharap ng mga tauhan ng NIA sa Senado, dito nakatikim sila ng lecture kay Senador Raffy Tulfo. Dahil sa mga kurap ang budget daw ng patubig ay ibinulsa at hindi na napunta sa project, nakatiwangwang. Inabandona na ng mga irrigation ang naabutan ng mga tauhan ni Senator Raffy Tulfo. Ang iba ay ginagawa na lang palang palaisdaan at nilagyan ng tilapia para yung irrigation mga kaibigan, yun lang ginawa nila, tambak-tambak lang mapakinabangan. At isa pa sa hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo ay abandonado na nga daw, pero bakit pa daw humihingi ng pang-budget, pang-maintenance sa mga buwayang tauhan ng NIA? Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. The best ka talaga, Idol Raffy Tulfo. Sana mapatag mo lahat ng problemang mabibigat bago pa kayo umakyat ng pwesto. Salamat at napunta ka diyan sa Senado at nakikita mo ang mga problemang ito. Naway gabayan ka lagi ng ating Panginoon at panatilihing malusog ang iyong pangangatawan. Sir Idol Raffy, sana marami pang kagaya mo na matulungin sa mga mahihirap at walang naaapi. Sana Idol Raffy, kayo na magiging presidente na ng Pilipinas. Parehas mo kayo. Maraming salamat sa may kapal at merong taong matulungin na ikaw, Idol. God bless po, Idol Raffy. Kaya nga hindi umaasenso ang bansang ito, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mahihirap ay lalong naghihirap dahil sa mga tiwali. End quote. Pero bagong lahat mga ka-updates, kung bago ka pala. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Sa NIA. Ang ginawa ko po nung ako po umupo sa NIA, nakita ko na po kagad itong mga problema. So, by January, kinakausap ko na po yung mayor. Nakita na pala, tapos di man lang inaayos mga kaibigan. Sira ulo din to, no? Okay, so naghugas kamay po kayo, it's okay. Yes, so hindi niyo po sakop to. Wait, so tama ba yung sinasabi ko? Tama po sir, dapat po Was I making sense to you? Yes sir. Okay, yes, sir. Good. Kasi ayaw kong lalabas akong parang tanga rito. Yeah. Kasi meron kang sinasabi na ginagamitan mo ako ng kung ano ng mga technical terms na hindi ko abot at hindi abot ng masang Pilipino na nakikinig ngayon. So I was making sense, tama? So ulitin ko, give me a list for the last time. Pagdating sa susunod na hearing, listahan ng mga proyekto na na-stop dahil sa issue sa right of way at sino ang nag-approve ng feasibility study noon. Even kahit nasabihin natin before your term, I need the list of those and the name of those person kasi yun ay pwedeng kasuhan. Yes sir. Going forward naman po ay again itong case ng Balog-Balog ay January pa lamang po nakikipag-ugnayan na po ako sa mayor ng San Jose at saka sa governor po ng Tarlac at saka yung mga political leaders po nila kasi bilang dati po kasi akong mayor. Mayor ka din dati. Yes, sir. Alam ko po yung problema sir. So again ay titignan ko po na yung mga susunod namin projects ay maiwasan po yung mga ganitong situation. Why talk to the mayors? Why not talk to the owners of the properties, owners of the land? Nakikipag-usap din ba ako sa kanila, sir? Pati yung mga why not dito talk directly to the owners of the land? Ba't pupunta pa kayo sa LGU? Baka pasintabi sa mga mayor, baka si mayor papatong pa. Hindi naman, sir. No, this is reality. Come on. This is reality 101.
Kasi, bakit kailangan nyo pandumaan kay Mayor samantalang si Mayor wala namang kinalaman doon sa proyekto ninyo, maliban na lang kung political accommodation itong ginagawa ninyo because request ni Mayor, kaya kayo ay pupunta doon kahit na baluktot yung proyekto, pipilitin nyo alang-ala sa pagkikisama kay Mayor. I'm just making an example, wala akong pinapatamaan dito. Now, kung ang inyong proyekto ay talagang galing sa inyo at gumawa kayo ng feasibility study na kailangan talaga magkaroon ng irigasyon dyan para makinabang yung mga farmers, then wala dapat ibang kayong kakausapin kung hindi yung owner ng lupa na masasagasaan ninyo dun sa proyekto na yon, dun sa sinasabi kong right of way. Diba? Kapag naayos na yung problema dun sa right of way, smooth sailing na kayo at you will be on target dun sa proyektong yon. Your Honor, So you don't need to talk to the mayors and the governors and the congressman and the barangay chairman. ganito po kasi. Siguro pwede kang kumuha sa permit kung kailangan. Dapat pag napatunayan na may corruption itong mga kaibigan, dapat kinukulong itong mga to eh. Kasi hanggat hindi sila nagbibigay ng hustisya pagdating sa mga ganyang mga kaibigan, ulit at uulitin nila itong mga to. Kasi nasisilaw sila mga kaibigan sa pondo ng bayan. Biruin nyo, popondo yung mga kaibigan, milyon-milyon. Tapos hindi lang pa nila tatapusin yung mga proyektong ganyan. Diba? Binubulsa lang nila mga kaibigan. Ang nadudurog dito yung mga magsasaka mga kaibigan. Yes, sir. Ganito po kasi yan, sir. Walang maayos na regasyon, di ba? Pero sabi mo kasi kanina, hindi natapos yung project, kaya nakikiusap ka sa Engineer mayor. Guillen, are you trying to respond to the query or trying to argue? I'm trying to explain Go ahead, myself. go ahead. Your Honor, ganito po kasi yan. Kasi po yan, pagpapasok ko sa isang lugar, sa isang bahay, dapat kumatok ka din. So nagpapaalam po ako sa mga mayor doon. Yung barangay captain po, yung isa nagsalita po rito noon, nagpapaalam din po ako. Para naman po pag may problema ako doon, may makakatulong po sa atin. Mr. Chair, ang pinag-usapan kasi dito, yung balog-balog, sabi mo kasi, di ba, na-abandona na yon, so nakikiusap ka mayor. Yan yung sa mga proyekto na gagawin nyo pa lang. Of course, I agree with you. Bago ka gumawa ng proyekto, kahit sa ang lugar, kakatok ka nga, pasintabi ang tawag doon sa mga taga-LGU because territory nila yon at kukuha ka ng mga corresponding permits. Tama? Pero doon sa mga proyekto na nagawa nyo na at nabubulok na, bakit ka papupunta kay mayor? Kasi pinag-usapan natin yung balog-balog phase 2. Tama? Tama po, Oh, sir. why do you have to go to the mayor para tapusin yung proyekto? Of course, again, ang reason po dyan ay kung may makakatulong po na mag-solve ng problema natin. Kasi Which is to talk to the landowner. Yes, sir. Meron naman pong... Hindi, sandali lang. Di ba yung sa phase 2, nakakuha na kayo ng corresponding permits. Kaya nga naumpisahan nyo. Hindi nyo maumpisahan yung kung hindi nyo ginawa yung mga narapat. Hindi nyo kung hindi kayo nakipag-usap sa mga taga-LGU. Kaya nga naumpisahan yung construction. Hindi nyo nga lang tinapos. Now, hindi nyo tinapos. Sabi niya, hindi natapos dahil issue doon sa mga pumapalag. At sabi ni General Bisaya, ang pumapalag ay yung mga landowners. Kasi may issues right of way. Bakit nyo kailangan kausapin si Mayor? What I'm trying to tell you is, go directly to the owners ng lupa. Ngayon, kung kailangan nyo si Mayor, siguro dahil isang political figure, or considered as father figure sa lugar na yon, pwede siguro himas-himasin yung landowner. Is that what you're trying to tell me? Honor, hindi kasi yung landowner ang issue po dito. Ang issue po natin dito, nagkahanap po tayo ng amenable ang community at ng amenable yung community na lilipatan. Siyempre, kabisado po ng mga local So ibig sabihin, abandonahin mo na yung balog-balog phase 2, No. lilipat ka. Hindi kasi pinag-usapan natin last time, wait a minute sir. Pinag-usapan natin last time, sabi mo, yung abandonadong phase 2, tatapusin yon by 2027. You said that. Pwede natin i-replay ulit yung pinag-usapan dito, recorded yun. Tatapusin, basta magbuhos ulit ng ilang bilyong piso. Matatapos by 2027. Sabi ko nga, good, right? So ngayon, sabi mo, kakausapin mo yung mga taga-LGU para mapagpatuloy yung proyekto na naabandona. Yun sinabi nyo eh. Yes, sir. Ang issue kasi dito, sir, ay yung lilipatan po ng mga community kasi hindi ko sila nagkakasundo sa lilipatan. Kaya ako kami papatuloy. Administrator, dapat with the permission of Senator Tulfo, kasama rin yung mga NCIP sa mga ganitong usapan. Oo. Sinasama ba kayo? Sir, actually, it was as according... Sinasama ba kayo sa mga ganong usapan? We have a joint management team, Your Honor, actually, which... Usapan, Yes. yung preliminary kasama? Wala po, sir, wala po. Hindi kayo kasama. So, pag tapos na, yung management na yung overseeing, doon kayo kasama. Pero sa simula, dito kayo mga tribo, dito, sacred graveyard dito, hindi pwede rito, hindi kayo kasali doon. Kasama kami naman po doon sa insofar sa mga IPs po nakatutubo. But sa mga usapan po sa mga LGU or whatsoever, hindi po kami kasama, Your Honor. Ayun. Siguro sa LGU, administrator, isama rin sila. Kasi under din ng mayor yung mga katutubo. Di ba? So, Senator Tulfo... Pero ang ibig sabihin, Mr. Chair, sana bago inumpisan yung project, hindi yung
nung inumpisahan yung project, ginagawa na, and then saka sila may pag-usap. Before, kaya nga may tinatawag na feasibility study, Mr. Chair. Lahat dapat pinaplansya na. Before the implementation of project, planchado na lahat. Kausapin LGU, kausapin yung mga taga-NCIP, kausapin kung sino pwedeng kausapin. Pati yung mga ipis, langgam, daga, kausapin. Lahat mag-agree. Diba? Hindi yung in the middle of the project, biglang abandonahin kasi meron pa pala hindi mga nakausap. O, nagka-problema. Diba? Yun po ibig sabihin. So, ibig sabihin, poor planning because walang feasibility study. In fact, may mga projects sila, Mr. Chair, and again, I need a list of those projects, na naglagay sila ng irrigation doon sa lugar na yon, construction ng irrigation, walang patubig. Malayong malayo, imposibleng magiging viable for an irrigation. Oh, may mga example po ako rito. Etong Butuan City, Agusan del Norte, Basag CIS OB 2018 as DMO, okay. 5,468,000. See? Grabe mga pondo mga kaibigan. Kala ko milyon-milyon lang. Umaabot pala ng bilyon-bilyon. Grabe. Grabing corruption yan mga kaibigan. Tapos yung isang proyekto hindi na natapos mga kaibigan. Ganon-ganon lang. Tapos hihingi pa sila ng another billion na naman. Stock ng irrigation project. Mga suga pa sa pera mga kaibigan. Kinakawawa nila mga magsasaka. Nang walang pagkukunang source ng tubig. Anong year po yan, Senator Tulfo? 2019 po. 19. 2019. Can you confirm that? Sa Butuan? Who can confirm this? Anong tawag po? Is this an unfinished project? Ito po ay gawa mismo ng NIA. Inspection and Assessment of NIA projects in Region 13 conducted on May 5 to 11, 2019. So ito po ay report galing po mismo sa NIA. Hindi po galing ito sa Senate. Gumawa kayo nitong proyekto sa Butuan City na nagkakalaga ng 5.4 billion na irrigation project pero walang pagkukunang tubig. Walang source ng tubig na pwedeng magpaandar sa irrigation project na ito. Can you confirm that? Sa Butuan, walang tubig? Sir, 2019, can we please... Who can confirm that? I-check po namin, sir. Kasi 29... They will check. Kasi sa akin, Senator Tulfo, they gave me a list of unfinished projects. Hindi ko na rin maintindihan kasi hindi naman na-specify dito. In 2016, 7 years unfinished, isa 5 years unfinished hanggang 2023. 2022, 200 Ang daming unfinished mga kaibigan. unfinished. 2023, 433 unfinished. So siguro kailangan matanong ko po, bakit ho marami tayong unfinished? Kulang sa pondo o hindi talaga kaya tapusin o mali yung napiling lugar? Sir, siguro para may mas klaro po yung pwede po ba, sir, na Kasi i-present? this came from your affidavit, Administrator Guillen. Nakalagay dito yung mga unfinished projects. So sa affidavit mo to, ito yung sinumpang sa laysay mo. Gusto ko lang i-clarify at saka natumbok mo rito yung marami kayong natalo. Natalo po, Senator Tulfo, ang NIA sa kaso. Natalo marami. Ito, Green Asia Construction Development Corporation. Natalo kayo may award ng Green Asia ng 205 million. Pinagbabayad kayo. So, ibig sabihin, again, one more time, Natalo Mr. Chair. Yes. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.